Okay, hello my dear Aquarius. So, itong Nobyembre, no, kailangan natin ang katotohanan at kalinawan sa iyong love life, no? At gagamitin natin ang ginawa kong my own six-card custom spread na ito, no, para siyempre alamin ang mental and emotional dynamic mo at ng iyong partner at sa mga single, sa mga potential partner ninyo o sa target persons ninyo. So dito titignan natin ang anim na critical na aspeto. Ito yung why they think what they think of you, ayun yung honest na isip nila. At saka yung what they love to you, yung magnetic na pag-ibig nila sa their strength, syempre ang lakas nila sa relasyon at ang weakness, no? Ang block, ang challenge nila at ang relationship future. So ito yung trajectory ng pag-ibig, no? And then advice at action. Yan yung kailangan mong gawin, no? So, bago po yan, mananalangin po muna tayo, no? Okay, so hinaan nyo lang po ang volume. Ayan. Inihiling ko ang katotohanan at kalinawan. Aking mga aking inaalis ang lahat ng kalimutan at bigat na may card ay magbibigay ng pag-unawa at tunay na freedom. Sense mo rin po ang kanilang mga espasyo, katotohanan at tanggap nila ang malinaw ang mga lahing ito. Ayan, sometimes po kasi naka-background filter tayo eh, no? Yung tinanggal ko yung noise, so baka hindi nyo rin marinig ang ano, no? Kasi may nag-comment na hindi daw nila narinig yung pag-cleanse. So, importante naman po yung intentions natin na nag-pray because prayer can travel sa inyo, no? Wag po kayo mag-alala. Dahil, okay, so sisimulan na natin, no? Yan, so titignan ko kung pwede po kayong mag-request na kung ano yung gusto nyong gawin natin sa ano, kung ano pang gusto nyong malaman, no? And then we will do that. At marami pong salamat sa mga nag-subscribe, no? At sa mga, syempre, kahit hindi po nagsusubscribe, maraming salamat din po sa mga basta nanonood po kayo. Maraming salamat. At especially po sa mga nagla-like at nag-share ng ating mga video po, no? At sa mga nagdo-donate po, salamat, no? Ayan, thank you so malaking tulong po yan sa HAR. At pati po yung mga nag-hype syempre sa cellphone nila. Naku, laking tulong po no, no? At marami pong salamat ulit, no? And God bless you all. And then we will begin na po, no? So titignan na natin, no? Kukuha tayo ng anim na baraha. So, okay. Ano po ang honest na isip nila? What they think of Aquarius? What they think of Aquarius? Oh, Seven of Swords in reverse. What they love to you. Anong pag-ibig nila sa'yo, Aquarius? Ang magnetic na pag-ibig nila kay Aquarius Spirit Guide. Ang magnetic na pag-ibig nila kay Aquarius. King of Pentacles. Tingnan natin in reverse, no? Ano po ang kanilang kalakasan? Anong lakas nila sa relasyon? Ang lakas nila sa relasyon, Spirit Guide. Ang lakas nila sa relasyon. King of Pentacles in reverse. Ano ang kanilang weakness? Mapapansin nyo, naka-reverse siya, no? Pero maganda po ang meaning niya pagdating sa ano natin, sa spread na ginawa natin, no? Ang kanilang weakness, spirit guide. Malalaman nyo bakit siya naka-reverse, bakit siya ang maganda, bakit siya ang weakness, no? Okay, sa kanilang weakness naman po, spirit guide. Sa kanilang weakness, ay ano yan, baliktad. Ang kanilang weakness, spirit guide. Papansin mo bakit ang weakness is justice. Malalaman natin yan.
Then meron ka ring Empress in reverse. Ang ano 'to, challenging 'to, nak. At ang advice at aksyon, ang future ng ito isama natin kasi bumagsak siya rito, no? Dadalawahin natin 'yan. Ang relationship future, ang trajectory ng pag-ibig ni Aquarius. Five of Swords in reverse. Ang advice at aksyon na kailangan gawin po, Spirit God. Anong advice at aksyon? Five of Pentacles, no? And then kukuha rin tayo ng ano. Dalawa actually, no? So kunin na rin natin. Mahaba to mukhang mahabang explanation to, nak. O kasi challenging yung iniisip ng boyfriend mo o ng target persons mo sa'yo, no? Or ng karelasyon mo, no? O ng asawa mo. Tingnan natin. Hingi tayo ng guidance din kay Romance Angel. So just remember, you have your own free will, no? Just take what resonate, no? Guidance po. Guidance po para kay Aquarius. Guidance para kay Aquarius. Guidance para kay Aquarius. New love. May darating kang new love. Na natin yan. Iko-connect kasi natin lahat yan kasi yan yung ganyan talaga po magbasa. Dapat kino-connect lahat. Hindi isa-isa, no? Para malaman natin talagang ano, ang pinakamensahe mo. Okay. So, kuha din tayo kay Mystic Red Rose Oracle. Tignan natin. Itong Nobyembre itong November. Ay. Old school. Outdated thinking. Ayan. Kaya kailangan magbago na. Teddy bear. Ayan. Interested in you. Sabi sa inyo, may new love kayo. Pinatunayan na ng Mystic Red Rose Oracle, oh. Somebody is interested on you. Blooming romance, flirting, want to date. May nagkakagusto talaga sa inyo. Aquarius. Isa pa. I hope all, no? Aquarius, ganda ha. Ayan. Poker face daw. Taking a chance. Oh, mukhang chance, ano to at risk taker tong bago mong new love, ha? Okay. So, hindi pa natin alam kung ano pang ano. So, stick tayo sa ano natin. Stick tayo sa basa natin, no? Ayan. So, very detailed to, nak, no? So, ang Aquarius love reading mo, no, ng Nobyembre, nakita mo rito, batay sa ating custom spread, nak. Ito yung sabihin nating what they think or sabihin natin na ito yung iniisip nila, no? Na Seven of Swords in reverse. So, iniisip nila na ikaw yung nagiging tapat na at handa ka na ring harapin ang katotohanan dito, no? Sa halip na tumakas ka, no? Kung may issue na kinakaharap, hindi ka na yung nagtatago. Ibig sabihin is talagang isa-isa mo silang hinaharap. Tsaka nakikita din dito, yung you are very trusted persons din. Yan din ang tingin nila. Pag nakita nila ngayon yung sincerity mo na dati wala ka, ngayon parang they really proven na you change din, Aquarius dito, no? At yung mga tinatalikuran mong mga issue, hinaharap mo, no? Hindi ka na natatakot ng katotohanan. Katotohanan lang yung mga sinasabi mo. Yan ang tingin ng persons mo sa'yo. No? Tsaka yung sincerity mo nakikita at yung willingness mo na maging open ka rin na maging open, no? Pag yan yung tingin nila sa'yo.
no? Which is beautiful na kahit alam nila at least na honest ka, no? Na you are very true to them at nararamdaman din nila 'yan, no? And kung nakikita mo rito, andito yung what they love you, ito yung magnetic na pag-ibig nila sa 'no? Meron kang King of Pentacles in reverse. So, kung makikita mo, ito yung insight ng conflict, which is parang ang gustong-gusto nila sa yung isang stability, maturity at kakayahan mong maging nurturing, 'no? Ngunit dahil ito is reverse na, 'no, maaaring sa tingin nila is sobra kang focus sa practical na aspeto o control sa pera, 'no? Ito yung resources din, puwede sabihin natin na ito yung siyang nagiging tension sa relationship ninyo, 'no? So, kung nakikita mo rito naka-reverse ang iyong. Ito yung magnetic na parang yun sana ang gusto nila, kaya lang ang nakikita nila sa'yo is parang kabaligtaran 'no, kumbaga, stable ka sana, parang nagho-hoarder ka sa pera and then sometimes din, naka-focus ka raw sa material things 'no, na parang parang very controlling din sa pera 'no. Maari rin sabihin natin na sobra kang naka-focus siguro sa magagandang ano 'no, normal naman sa Aquarius yan yung magagandang material things 'no, parang sa panglabas 'no, parang gano'n ang nakikita nila. So, bakit itong ang conflict na this is insight and conflict actually na nakikita natin, parang ito yung gusto nila dapat, no, na kabaliktaran ang nakikita nila sa'yo 'no. And then meron ka rin dito, meron tayong insight and cautions din dito sa Knight of Pentacles 'no, na naka-reverse. Yung lakas nila sa relationship or yung strength na na parang naging insight at quotients ito. So, ang lakas nila yung kanilang commitment at abilidad. Ito yung strength na magplano para sa future 'no. Pero ngunit nakabaligtad siya dahil sa reverse, ang pag-ibig na ito yung parang mabagal at matagal mag-take ng action, siya din ang iniisip nila. So, ang kanilang strength ay very steady presence nila kahit paminsan yung nagiging stuck sila o boring, 'no? Kumbaga 'yan yung pinaka-strength nila na parang kahit na yung pag-ibig is very slow ang dating, 'no? Pero that make it steady, 'no? Parang slow but steady but win the race para at the end is parang yun din ang gusto nila. Yun ang pinaka-strength ninyong dalawa, 'no? At kung makikita mo ang weakness mo rito, Justice and the Empress in reverse. No, ito yung pinakamalaking kahinaan nila. Kumbaga ito yung hindi fair na pagtrato o ang kawalan ng balance sa justice. Ito yung pinapaalala actually na kawalan ng nurturing energy, warmth of feminine na energy. Sabihin natin, medyo ang weakness ninyo, medyo walang lambing, hindi gaanong malambing, hindi gaanong masikaso. 'No? So, sila yung maaring masyadong malamig din at sabihin natin very critical o hindi emotionally supportive ang persons mo, 'no? Medyo kaya 'yan ang weakness, sabihin natin talagang medyo focus din siya sa ano, sa talagang proven ng Knight of Pentacles at ng Knight of Pentacles parang naka-focus sa panlabas, 'no? Ang maganda nga sana na ito yung kumbaga ang weakness is kawalan ng balance 'no, ibig sabihin, not give and take ang energy niya 'no. So, the Empress in reverse na sinabi, ito yung medyo kulang siya, hindi siya gaanong malambing or sabihin natin hindi siya gaanong warm 'no. So, makikita mo rito na 'yan ang weakness 'no. And then kung makikita mo ang future ninyo ay ito yung pagpunta sa pagtatapos ng laban o conflict. Magkakaroon ng kapayapaan actually, forgiveness at pag-iwan sa old resentment, 'no? Hindi na sila yung o kayo 'no, na magfo-focus kung sino ang panalo o talo. Kasi some of you naman is kumbaga lagi sigurong may pagtatalo dati 'no, ang trajectory ng pag-ibig sa relationship future ninyo. Ibig sabihin meron kayong ceasefire 'no, sa future. Ibig sabihin magiging mapayapa.
hindi na yung 'baga mawawala yung conflict, hindi na kayo masyadong hit kung mag-usap o maglaban o mag-away. Nakikita natin dito meron kayong kapatawaran in the near future na mangyayari, may forgiveness ang maaring magbabago ang persons mo rin dito 'no, para maganda ang inyong future kasi nakita natin dito is parang nag-slow down siya sa future ninyo, sa future ninyo papunta sa pagtatapos ng laban 'no. Ibig sabihin, ito yung conflict, pagtatapos ng conflict din ang near future na maaaring mangyari. Ngayon baka may disagreement kayo, may konting tampuhan or away 'no. Ngayon kung makikita mo ang advice sa'yo, ang dalawang binigay sa'yo, 'wag manatili sa piling ng kulungan. Ibig sabihin, 'wag kang manatili sa piling ng kakulangan ng pag-iisa o sabihin natin rejections ng Five of Pentacles dito, 'no. Kumbaga, ang solusyon ay ang pagpaplano at pag-focus sa long-term visions, 'no. At yung siyempre yung paghahanap din ng bagong oportunidad, 'no, kagaya ng Three of Wands, 'no. Kumbaga kailangan mong tumayo at gumawa ng move, 'no? 'Wag maghintay sa cold na pader, 'no? 'Yan ang pinapayo sa'yo. You need to make a move and actions. Hindi mo na kailangang maghantay. Make an actions na bago pa mawalan, 'no? 'Yan ang pinapayo sa'yo na kumbaga mag-imbak, parang gano'n. Mag-imbak, mag-invest ng new foundation sa inyong relationship o dagdagan ng spice ang inyong relationship. Kung nakikita mo andito si romance angel advice sa'yo 'no, meron kang new love or meron kang ito yung direktang payo na mag-reach out ka o magbukas ka ng linya ng komunikasyon because ang imbalance, ang justice in reverse mo rito 'no. Ito yung pinaka-weakness ang weakness 'no. Kumbaga i-connect mo ng direkta para magbukas ang linya ng communications because the imbalance is nandito. Parang ito yung nangangailangan din ng init at genuine na pag-ibig para ayusin niyo din 'no. Baka kailangan mo mag-initiate ng mas malalim na usapan din 'no, kagaya ng sa new love. Ito yung card na ito lumalabas dahil may malaking espasyo na binuksan ang Five of Swords mo 'no. May malaking binuksan na parang opening dito 'no, kasi nga na medyo nag-calm kayo dito 'no, sa future ninyo. Kumbaga ito yung pag-iwan din sa mga old conflict at sabihin natin sa maaring hindi ito yung agad-agad na bagong tao din, kundi bagong way ng pag-ibig ninyo din dalawa sa current partner or isang senyales na open ka na para sa isang totoong bagong relasyon na yan yung may mag-a-upgrade din siguro ng relationship. Kung ang current sitwasyon mo yung siyempre kung masyadong mabigat 'no, kumbaga magiging open ka na rin 'no or may new way ka na iparating sa kanya yung pagbabago mo 'no or ang persons mo rin na maari din na sa some of you naman is may darating na new persons na nagkakagusto sa inyo na nagustuhan ka niya 'no. Sa mga single, ayan ready na. Kumbaga a new person has stirred your romantic feeling daw sa mga single 'no. Asahan niyo ang persons na 'yan ganito ganito 'no, etong new love niyo ganito ang persons niyo 'no. Hanggang November lang naman 'yan kung meron 'no, some of you hindi naman kayo lahat siguro nag-ano. Kumbaga, at andito yung nakikita din natin may mystic red rose ka rin dito 'no, at tsaka old, teddy bear at poker face. So ang card na 'to yung naglalarawan ng mga energy ng tao na interesado din sa'yo. 'No, na malamang ang current partner mo o ang isang bagong tao na nakikita natin. So, ang teddy bear kung nakikita mo, someone is interested in you. Ah, pinapatunayan ng new love, 'no? Pinatunayan ng new love na merong talagang gustong mag-flirt sa'yo o ikaw may pine-flirtan ka, 'no? Kung lalaki ka meron kang pintuhong gustong ligawan, 'no, kung lalaki ka at kung babae ka naman is parang ayan, may nagkakagusto sa'yo. So, ibig sabihin nito, isang matinding interest niya sa'yo 'no, sila yung parang nakikita mo na very nurturing naman at gustong-gusto kang alagaan at protektahan 'no. Kung makikita mo meron kang old school dito, ang taong ito yung current na partner, maybe ito yung matagal na or sabihin natin may traditional din na pananaw sa pag-ibig. O maaari din sabihin natin na seryoso sila or nagpaplano ng long term ngunit hindi spontaneous o sabihin natin hindi fast moving 'no.
Ito yung parang tumutugma sa Knight of Pentacles reverse na mabagal, 'no? Ayan, na mabagal, medyo mabagal. So, kung makikita mo rito, ang may kumbaga din yung mga medyo makaluma rin ang tao na 'yan, sabihin natin medyo outdated nga, medyo medyo hindi not accepting changes kaya mabagal ang pag-usad niya rito, 'no? At kung makikita mo rin dito na meron kang poker face. So, ito yung actually dahilan na sabihin natin kung bakit mahirap basahin ang kanilang King of Pentacles reverse na feelings, 'no? Kasi nga, sila yung hindi madaling magpakita ng emosyon, 'no? Kaya kung bakit nagugulat ka, 'no, bakit gano'n ang feelings nila sa'yo, 'no? Kasi nga poker face, hindi lahat pinapakita. Ang totoo, 'no, mahusay silang magtago. Tsaka sabihin natin yung mahusay sila magtago ng kanilang tunay na nararamdaman, hindi sila very much open kaya mangangapa ka na, 'no? So, kung makikita mo rito, Aquarius, ang iyong reading ay tungkol sa paghahanap ng tamang balance at sa pagitan nito ng stability at emotional warmth, 'no? Because ang problema nga is yung may taong mahal ka at seryoso sa future, kasi andito ang teddy bear mo at ang old school, sabihin natin iko-connect din natin ang Knight of Pentacles na 'yan. Kita mo parang ito yung mabagal, pero mabagal silang kumilos at medyo kulang ng emotional support, pero ano 'no, kasi nga itong Empress 'di ba nakita niyo itong Empress in reverse tsaka ano 'no, pero ang nakikita mo magreresulta ito ng pakiramdam ng pagkakaisa. Kumbaga ito yung nagreresulta rin ng parang sabihin natin unity ninyo, 'no, dahil ito nga ang future ninyong dalawa 'no. Kumbaga nagkaroon kayo ng calmness, nagkaroon kayo ng parang tigil putukan or sabihin tigil pag-aaway, nagbigay ka ng isang espasyo na para sa pagbabago. Kagaya ng new love, hindi lang sinabi ng new love is bagong pag-ibig 'yan, 'di ba? Ang ibig sabihin din ng new love, bagong style niya kung papaano niya ipapakita ang pagmamahal sa'yo para maipakita niya na nagbago na siya 'no. Yung parang new way na kung papaano ka niya lambingin 'no, ganyan. Ayan po ang ibig sabihin din ng new love 'no. So, ang sabihin din natin, ito rin yung solusyon is dahil handa ka na rin din mag-ano, maging mag-connect 'no. Kumbaga handa ka na sa lahat at saka nakita mo na rin ang sincerity at open na communications din para tapusin din ang mga dati niyong pinag-awayan. So, kaya kaya masasabi natin ang outcome ninyo is actually is sabihin natin mag-a-upgrade din 'no? Kaya lang 'wag ka dapat, magbagal-bagal, kailangan bilisan ang kilos 'no? Ah, Aquarius kailangan mo rin mag-ano, mag-share ng effort dito 'no? 'Wag lang mag-aantay 'wag kayong maghantay, ibig sabihin make an actions right away 'no? Kumbaga matatapos din ang conflict ninyo. So sabihin natin ang action mo yung huwag kang manatili sa isa ding piling na nasa kakulangan mo 'no. Ibig sabihin, tumayo at magplano ka na kagaya ng sinasabi ko rito at mag-focus ka sa long-term visions mo. So kailangan mo ng aksyon 'no, maging iyon may sabihin nating redefining ang current relationship mo o magbubukas ng sarili mo sa tunay na pag-ibig, sa tunay na new love diyan 'no. Kung kumbaga ibig sabihin, you need to invest some effort din, Aquarius 'no, sa persons mo. Pakita mo sa kanya since na alam mo na 'to, pakita mo rin sa kanya baka may bago kang estilo diyan kung papaano ba yung mga ano 'no, yung halimbawa lutuan mo siya at kung hindi mo dati ginagawa 'yan, ipakita mo yung pagmamahal mo, ayan yung bilihan mo ng roses, ayan sabihan mo ng I love you kung dati hindi ka nagsasabi ng I love you 'no. Kasi parang corny na sa inyo, 'di pag-aalis siya sa'yo, pag-aalis ng bahay ano ba namang goodbye kiss o pagbalik niya naman, 'pag every morning naman pagkagising niyo good morning kiss 'no. Bagay kung matagal na kayo wala na, eh, dati kami may gano'n-gano'n ngayon wala na, eh, 'no. Ayan. So ngayon pero ibalik mo 'yon nga 'no, baka baka isang susi 'yon para maging maayos ang lahat 'no. Kasi
ang ano dito is parang para bumilis din ang aksyon niya, para mabago lahat ng pagtingin niya sa'yo. Kagaya Seven of Swords, okey naman ang tingin niya sa'yo, 'no? Kaya lang siya yung magnetic ninyong dalawa dito is ang bagal ng energy, 'no? Yung sabihin natin yung magnetic ninyo, parang may blockage, yung kagaya ng yung magnetic niyo sa pag-ibig may blockage 'no, naging parang isang conflict ang nakikita natin. Pati yung lakas ninyo, yung strength ninyo, medyo ito is warning 'no, na medyo mabagal, medyo hindi maano 'no, hindi medyo tatamad-tamad parang gano'n 'no. Ayan, so ayan ang persons ninyo. So anyway, marami pong salamat at pahingi naman po ng like and hype naman po diyan at subscribe na rin po kayo at mag-comment din po. Maraming salamat sa inyong mga patuloy na pagtangkilik at panonood sa Happy Angel Reading 'no. Maraming salamat and God bless you all. Thank you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something